Hello, what's up mga sir, madam, idol? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli ang inyong lingkod ay magbabahagi na naman po ng ating munting kaalaman patungkol po dito sa atin kalandi use oil or use oil tube, kalandi mantika, ganun po. Kalandi aceite, sa mga sa mga kababayan nating mga Bisaya, ganun po yung term. So ngayon mga sir idol, pag-uusapan natin kung papaano nga ba gumagana ang ating kalandi use oil, no? Paano tayong nakakapagluto sa kanya? Yun po yung ating tatalakayin sa araw na ito. So, ano pa inantay natin? Simulan na natin. Baka simulan pa ng iba. So ngayon mga sir idol, may papakita ako sa inyo. Ito po, meron po akong bagong gawa. Ayan. Ayan o. Ayan po. Almost, na po ito, mga 90% na po, matatapos na. Ang kulang lang po ay yung takip ng ating tangke. And iga-grinder na lang po yung oil level regulator. Ayan o, kawi-welding ko lang po kasi. Ayan o. Kawi-welding ko lang yung oil level regulator natin. Ayan. Gagrinderin na lang po, lilinisin. So ngayon, ang tanong mga sir idol, madam idol, papaano nga bang gumagana ang ating kalandi use oil? So ganito po kasi ayon sa aking pagkakaintindi, ito is, ang ibabahagi ko ay base na rin sa mga pag-attend ko noong araw ng mga orientation, seminar, pag-exam sa mga refinery. Before po tayo makapag-produce ng apoy or before po magkaroon ng apoy ay kailangan po ng tatlong component, ng tatlong sangkap. Ano-ano po ba ito? Sa tatlong sangkap po na aking nasabi, na sangkap, kailangan po natin ng gas. Kailangan po natin ng gas, oxygen, at ang spark. Sa tatlo pong aking nabanggit, makakapag-produce po tayo ng apoy. Yun po. So ngayon, sa ating kalandi use oil mga sir idol, ipapakita po natin ayan. Sa ating kalandi use oil, ang parte ng ating kalandi use oil ay mayroon tayong body, body frame, meron tayong tangke, and meron tayong linya ng oil na dadaloy papunta po dito sa ating chamber. At meron din po tayong chamber burner nozzle. Yan. Meron tayong oil level regulator. Ayan po. Sa atin pong nozzle, meron po tayong mga butas dyan. Meron po tayong oil distractor para po yun yung maggugulo ng ating langis para hindi mamuo ang carbon sa ibabaw, para hindi po ito humina. Dahil ang carbon po ng ating use oil na ginagamit ay umiibabaw po yan sa level, sa ibabaw niya. Kaya po humihina ang apoy ng ating kalandi use oil. At kung ito ay may oil distractor na tinatawag ng ating mga senyores na mga kalkaleros, na bubughan po ng hangin yung langis, nahahawi po yung carbon, kaya po tuloy-tuloy po yung apoy natin, gumaganda. So sa aking sinabing tatlo na kailangan natin ng tatlong sangkap bago tayo makapag-produce ng apoy, ang gas, oxygen, at ang spark. Dito po sa ating kalandi use oil, ang tumatayo pong gas nito ay ang ating langis.
yung ating mga pinag-change oilan ng mga makina or nung mga pinaggamitang mantika, palm oil, shark oil, coconut oil, kung ano-ano pang langis ay pwede pong gamitin dito. Yun po ang kumakatawan sa gas na aking sinasabi. And sa pagdating naman po ng oxygen, dito naman po pag una pa lang na naglagay na tayo ng langis dyan, may gas na, nagsindi tayo sa papel, so may spark na rin sa lighter natin, sa pansindi, nilagay natin dun, umaapoy na po yun. So may apoy pero hindi pa po siya blue o hindi pa siya nag blue flame, yellow or red or orange ang kulay niya. At pag binuksan natin yung ating blower dito, dahil lumalakas na po yung hangin sa loob, kaya po nagbo-blue flame yung ating apoy. At kailangan nasa tama rin po yung mga butas doon at laki. Kasi kung malalaki po ang butas, yun po yung sanhi ng pagiging mapula-pula niya na apoy. So may mga nagsasabi rin mga Sir Idol, no? May nagsasabi sa akin na medyo delikado daw ang ating Calandius oil. So para sa akin mga Sir Madam Idol, ang lahat po ng ating ginagamit na pinaglulutuan ay hazardous, no? Hazardous po yan. Magsimula po sa LPG, liquefied petroleum gas, or kerosene, or yung demetya, kerosene pa rin ang gamit nun. Diesel ang, kalan na yung diesel ang panggatong, electric, uling, lahat po yan ay may kaakibat na yung may pagkadelikado. Pero ayan po ay nalalabanan natin yung mga sakuna para dyan sa pamamagitan ng ating konting kaalaman sa paggamit. Kung maayos naman yung paggamit mo, hindi naman po tayo tulad nito, gumagamit po kami. Ang sabi po ng iba, pang labas lang daw po ng bahay, no? Pero sa kami po, sa loob po ng bahay namin ginagamit yung amin. Wala naman po, basta lang po nasa tama ang yung paggamit. Pag-aralan lang din pong mabuti. So ayun mga Sir Idol, ulitin ko, bago tayo makapag-produce ng apoy, kailangan natin ng gas, oxygen, and spark para po tayo magkaroon ng apoy. So kumakatawan po dyan ang ating tangke, linya ng ating langis, linya ng ating hangin, may blower tayo, kaya po gumagana po ang ating Calandius oil. So ayan, sana may naibahagi ako sa inyo mga Sir Madam Idol. At ito nga palang ginagawa ko ay 3 piraso po ito. Ayan, kung makikita nyo mga Sir Idol, 3 po yan. Ayan o, sa pinakababa, 1, 2, and 3. Ito po, takip na lang po ang gagawin dito para po mapa-ship na po natin ito. Ayan. So ayun, salamat nga pala sa lahat nating subscriber na patuloy na sumasubaybay sa atin. God bless po sa inyong lahat. Mag-iingat tayo parati saan mang sulok tayo ng mundo. And shout out sa lahat ng ating senyores na mga kalkaleros. Kalkal lang po tayo ng kalkal hanggang sa mas ma-improve pa po natin yung ating Calandius oil. So ayun guys, maraming salamat. Bye bye.